Ang Big Bang sa Alabang ay isang tanyag na pop amusement park at karnabal na naging malaking bahagi ng kulturang Pilipino at tradisyong Pampasko sa katimugang bahagi ng Metro Manila noong dekada 80 at 90. Ang proyektong ito ay formal na pinasayanayan at binuksan sa publiko noong Nobyembre 1989 upang magsilbing sentro ng libangan tuwing sasapit ang Kapaskuhan sa rehiyon. Ang lokasyon ng Pook Pasyalan na ito ay matatagpuan sa kanto ng Alabang Zapote Road at Madrigal Avenue sa Alabang, Muntinlupa City, na bahagi ng malawak na lupain na pagmamay-ari ng pamilyang Madrigal at pinamahalaan sa ilalim ng pakikipagtulungan sa Muntinlupa Development Foundation. Ang pagsisimula ng operasyon ng karnabal ay bunsod ng lumalagong pangailangan para sa mga pampublikong espasyo ng libangan sa lumalawak na suburbia ng Alabang na nooy nagsisimula pa lamang umunlad bilang isang commercial hub. Ang pamamaraan ng pagpapatakbo rito ay nakadesenyo bilang isang seasonal na atraksyon na nagbubukas lamang tuwing buwan ng Nobyembre at nagpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng Enero ng susunod na taon upang sumabay sa bakasyon at pagdiriwang ng Pasko. Sa tulong ng pamumuhunan ng pamilyang Madrigal at sa koordinasyon ng Muntinlupa Development Foundation, ang dating tahimik at madamong lupain ay mabilis na nalalagyan ng mga dampuhalang makinarya, mga ilaw at mga pansamantalang tindahan bago sumapit ang Kapaskuhan. Ang legal at opisyal na basehan ng mga impormasyong ito hinggil sa operasyon at lokasyon ng karnabal ay matatagpuan sa mga sinulat na tala ng Museo ng Muntinlupa, gayon din sa mga kasaysayan ng arkibo ng komunidad ng lungsod. Dahil sa estratehikong lokasyon nito na madaling marating gamit ang pampublikong mga sasakyan, ang lugar ay naging pangunahing lunduyan ng saya kung saan ang pamasahe at entrance fee ay nananatiling mababa at abot kaya para sa mga karaniwang mamamayan. Sumikat ng husto ang Big Bang sa Alabang dahil sa mga natatangi at kapanapanabik na atraksyon nito na hindi karaniwang makikita sa ilang maliliit na karnabal noong panahong iyon. Ang pinakatampok na atraksyon na dinarayo ng mga tao ay ang Adrenaline Rush, na isang dambuhalang multicolored slide kung saan ang mga sumasakay ay kailangang umupo sa isang sako ng tela upang mabilis na magpaimbulog pababa sa mataas na struktura. Bukod dito, labis din ang dinagsa ng mga bisita ang haunted house sa Alabang na kilala sa pagbibigay ng matinding takot sa pamamagitan ng mga aktor na nakasuot na nakakatakot na kasuotan at mga nakakagulat na sound effects. Ang presyo ng mga sakay na madalas ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso noong unang bahagi ng dekada 90 at nagbigay daan upang maging patok ito sa mga mag-aaral at mga pamilyang may limitadong budget. Ang presensya ng mga payaso, jugglers, mga larong may premyong laruan at iba't ibang tindahan ng pagkain ay nag-ambag sa masiglang kapaligiran na naging dahilan upang maging bahagi ito ng taunang panata ng kasiyahan ng mga Pilipino. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan, ang parke hindi nakaligtas sa mga usapin at kontrobersya na unti-unting yumanig sa operasyon nito sa paglipas ng mga taon. Ilan sa mga pangunahing isyu na hinarap ng pamunuan ay ang mga reklamo ng mga residente sa mga kalapit na subdivision tulad ng Ayala Alabang Village, hinggil sa matitinding pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng Alabang Zapote Road tuwing gabi. Ang kakulangan sa maayos na parking space para sa mga dumarating na sasakyan ay nagdulot ng ingay at polusyon na hindi nagustuhan ng lokal na komunidad. Mayroon ding mga lumabas na ulat at alalahanin ukol sa kaligtasan at pangkalahatang pampublikong seguridad sa loob ng pasyalan dahil sa kawalan ng sapat na ilaw sa ilang madidilim na sulok at ang ulat ng mga insidente ng pagnanakaw ng mga mandurukot na sinasamantalang siksikan ng mga tao. Bagaman walang napaulat na malubhang aksidente sa mga mekanikal na sakay, ang mga usapin sa kaligtasan ng mga pansamantalang struktura tulad ng higanteng slide ay palaging nagiging paksa ng talakayan ng mga lokal na inhinyero at mga opisyal na munisipyo. Ang tuluyang pagsasara ng Big Bang sa Alabang ay naganap noong Enero 1998 matapos ang kanilang huling seasonal run na nagtapos sa pagpasok ng bagong taon. Ang pangunahing dahilan ng permanenteng pagpapatigil ng operasyon nito ay ang mabilis na urbanisasyon at komersyalisasyon ng lupain sa Alabang. Ang pamilyang Madrigal bilang may-ari ng lupa ay nagpasya na bawin at gamitin ang ari-arian para sa mas pangmatagalan at mas kapaki-pakinabang na proyektong pangnegosyo kaysa sa isang seasonal na karnabal na nagpapatakbo lamang ng 3 buwan sa isang taon. Ang pagunlad ng Madrigal Business Park at ang pagtatayo ng mga modernong mall tulad ng Alabang Town Center at Festival Super Mall sa mga kalapit na lugar ay nagdala ng matinding kompetisyon na nag-aalok ng mas ligtas, air-conditioned at modernong libangan para sa mga mamamayan. Dahil dito, ang tradisyonal na open-air carnival ay tuloy nang nawala ng puwang sa mabilis na nagbabagong modernong lungsod ng Muntinlupa. Sa kasalukuyan, ang eksaktong lokasyon kung saan dating nakatayo ang Big Bang sa Alabang ay kinatitirikan na ngayon ng Molito Lifestyle Center. Ang Molito Lifestyle Center ay isang modernong commercial complex na kilala sa pagkakaroon ng mga upscale na restaurant, mga kapihan, mga organic markets at mga specialty retail shops. Ang disenyo ng Molito ay bukas at may malawak na luntiang espasyo sa gitna na nagpapanatili ng nakaka-relax na kapaligiran para sa mga bisita. Nakabaliktaran ng maingay at siksikang karnabal noong nakaraang mga dekada. Noong Nobyembre 2011, ang lugar na ito ay naging tahanan din ng Soderno, isang tanyag na weekend night market na inorganisa ng grupo ng Mercato Central.
na nagpatuloy sa tradisyon ng pagtitipon ng mga tao para sa pagkain at komunidad sa mismong lupang kinatayuan ng lumang karnabal. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa pag-angat ng antas ng pamumuhay at pagbabago ng kagustuhan ng mga mamamayan sa timog pagdating sa libangan at komersyo. Ang transformasyon ng lupain mula sa pagiging isang pansamantalang karnabal patungo sa isang permanenteng lifestyle center ay nagpapakita ng natural na siklo ng pag-unlad ng ekonomiya sa Metro Manila. Ang alaala na nabuhalang slide at ang nakakatakot na horror house ay nananatili na lamang sa mga lumang larawan at sa mga kwento ng nostalgia ng mga batang lumaki noong dekada 90. Ang kahalagahan ng Big Bang sa alabang sa kasaysayan ng Muntinlupa ay hindi matatawaran dahil ito ang naglatag ng pundasyon para sa pagiging sentro ng rekreasyon ng alabang bago pa man sumikat ang mga dambuhalang shopping mall. Ang pagtatapos ng operasyon nito ay nagbukas ng pinto para sa modernong arkitektura at komersyo na tinatamasa ng mga residente sa kasalukuyang panahon. Bagamat pisikal na nawala ang mga pasilidad ng karnabal, ang legasiya nito bilang isang pook ng pagkakaisa at kasiyahan ng pamilyang Pilipino tuwing Pasko ay patuloy na nakasulat sa kasaysayan ng lungsod. Kung susuriin ang sosyo-ekonomikong epekto ng Big Bang sa alabang noong panahon ng operasyon nito, makikita na nagbigay ito ng malaking tulong sa lokal na ekonomiya ng Muntinlupa sa pamamagitan ng pagbibigay ng panandaliang trabaho para sa mga residente. Daan-daang mga lokal na manggagawang nakakuha ng hanap buhay bilang mga ride operators, ticket sellers, security personnel at mga tagalinis ng parke tuwing sumasapit ang huling bahagi ng taon. Ang karanasan ng pagbisita sa open-air carnival na ito ay nagkaroon din ng malalim na psikolohikal na ambag sa kolektibong kamalayan ng mga pamilyang Pilipino sa Katimugan. Noong mga panahong wala pang internet, smartphones at mga komplikadong digital na laro, ang pisikal na pakikipagsapalaran sa mga rides tulad ng Caterpillar at mini roller coaster ang nagsisilbing rurok ng bakasyon ng mga kabataan. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan sa ilalim ng malamig na hangin ng Disyembre habang napaliligiran ng mga makukulay na ilaw at tunog ng masiglang musika ay nag-iwan ng permanenteng marka ng kaligayahan. Ang kwento ng Big Bang sa alabang ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng tamang pagpaplano ng lungsod at ang epekto ng mabilis na pagdami ng populasyon. Ang mga isyu sa trapiko at seguridad na naging mitya ng mga kontrobersya noong dekada 90 ay patunay ng mga pansamantalang infrastruktura ay madalas na hindi makakatugon sa mabilis na paglago ng mga bumibisitang motorista at pedestrian. Nang pumasok ang mga bagong mamumuhunan at naitatag ang Philinvest City at Madrigal Business Park, naging mas malinaw ang pangailangan para sa mga permanenteng gusali na may maayos na zoning, sapat na underground at multi-level parking, at mas maayos na sistema ng bintana para sa daloy ng trapiko. Ang Mulito Lifestyle Center na nakatayo ngayon sa lugar ay isang ehemplo ng modernong arkitektura na natuto mula sa mga nakaraang pagkakamali kung saan ang kaginhawahan ng mga tao at ang kaayusan ng trapiko sa paligid ay mas binigyang diin sa disenyo. Ang kasaysayan ng pook na ito ay nagpapatunay na ang pagbabago ay patuloy na dumarating, ngunit ang mga alaala ng masayang Kapaskuhang Pilipino ay nananatiling permanenteng nakaukit sa puso ng komunidad.